Hello po mga madlang people, magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa Diyos sa araw na ito. At naririto po ang isa sa mga walang kabuluhan na tao sa mundo. Hindi na mahalaga yon. Kasi ang gusto ko sa inyong ipakilala sa inyo, mga madlang people, yung mga aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Yan ang gusto ko sa inyong ibalita. Kaya sa mga taong talagang mayroong mabubuting puso, at malinis na puso, makikinig dito. Pero yung mga tao na baligtarin natin, mabuti, malinis, ano bang kabaligtaran nun? Kaya yung mga taong may masamang puso at maruming puso, pag napakinggan yung word of God o salita o pangalan ng Panginoon, mawawala na ng gana yan no? Di ba? Ngayon, eto, sasabihin ko sa inyong lahat. Sa sino mang tao sa mundong ito, sa sino man, ano man ang relihiyon mo, pag kayo hindi naawa sa inyong kapwa, wala kayong habag, at hindi talaga kayo gumagawa ng mabuti. In short, wala kayong pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, hindi rin naman kayo kakaawaan pag kayo namatay na. Ayan, ayon sa Bible. Anong katunayan? 2:13 ng Santiago, sapagkat sa paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Bakit? Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom o laban sa Panginoon. Sino bang huhukom sa ating lahat? Di ba ang Diyos, ang Panginoon? Kaya sinasabi ko sa inyo, sa mga taong hindi marunong mahabag at maawa sa kanyang kapwa habang siya'y nabubuhay pa, pag namatay ka, at yan ang nakaugalian mo na hindi ka marunong maawa. Kung gumawa ka man ng mabuti, paimbabaw lang, pakitang tao. Sigurado, pag namatay ka, kung paanong hindi ka naawa sa iyong kapwa, ay hindi ka rin naman kakaawaan, sa paghuhukom. Di ba? Sino pang huhukom? Ang Panginoon. Kaya pag hindi ka naawa sa iyong kapwa, hindi ka rin naman kakaawaan ng Panginoon. Kaya ngayon, narito po ako, isa sa mga worthless, walang halaga. Yung gusto kong sabihin sa inyo. Dahil totoo naman. Kaya ang gusto kong sabihin sa inyo at ituro kung talagang ako ay isang isang sumusunod din, na parang meron siyang amo. Pagka may amo, meron siyang alipin o sunod-sunuran. Ako yun. Sinong amo ko? Sino ba yung sino ba yung anak ng Diyos? Di ang Panginoong Hesukristo. Yun. Kung totoong alagad ako, dapat hindi ko lamang ginagawa, kundi tinuturo ko rin at tinuturo, sinasabi at ginagawa rin naman. Ano po? Kaya wala akong ibang sasabihin sa inyo kundi yung dati nang itinuturo sa atin ng Biblia na tayo'y mga ibigan. Kaya ang sasabihin ko sa inyo, sino-sino ba talaga ang mga taong mga umiibig? Kaya ang sasabihin ko, yung mga taong mangingibig. Sino-sino ba yon? At sino-sino rin naman yung mga taong hindi mangingibig, kundi napupuot sa kanyang kapwa. At alam ninyo, pag napupuot ka sa iyong kapwa, ikaw ay anak ng dyablo. Tandaan niyo po yan. Anong katunayan na ikaw anak ka ng dyablo? Paano naging anak ng dyablo yung napupuot? Kasi, kung wala akong sasabihin sa inyong batayan, hindi kayo maniniwala. Pero, ang sinasabi ko, may batayan. Kaya, ang batayan, nasa Bible. Saan nakasulat na ikaw
ay pag napupuot ka, ikaw ay hinahatulan na ng isang killer o mamamatay tao. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Diba? Naunawaan niyo po yun? Ngayon, di ikaw isa ka palang killer. Ano ba ang sinasabi ni Kristo sa mga ganong tao na mamamatay tao? Sa 1, Kapitulo 8, versikulo 44. Ang sinasabi niya, kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sinungaling talaga yon. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya pala sa dyablo yun, no? Ang tatay mo, dyablo, pag isa kang mamamatay tao at sinungaling. Kita nyo na? Yung napupuot, diba? Ang sabi, unang 1:3:15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sa 1:8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ano yung nais ng inyong ama? Siya'y isang mamamatay tao. Sa dyablo ka. Diba? Kaya pag napupuot ka, isa kang mamamatay tao, at yung mamamatay tao ay sa dyablo yun. Ang tatay mo, dyablo. Yan. Ngayon, yung sabi ng iba, hindi ako gumagawa ng masama sa aking kapatid. Paano ko nagkakasala? Sige, pagbigyan natin sandali, alang-alang sa pinag-uusapan natin. Sige, kung hindi ka gumagawa ng masama sa iyong mga kapwa, no? O sa iyong kapatid, ang tanong, gumagawa ka ba ng mabuti o hindi? Kung hindi, nagkakasala ka rin. Ayon sa Biblia o sa Bible. Anong katunayan? Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa. Alam mo yung mabuti, pero hindi mo ginagawa. Ang sabi, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mong mabuti, hindi mo ginagawa. Nagpapatay-patay malisya ka, nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka, hindi mo malang matignan o makamusta ang iyong kapatid o ang iyong pinsan o kadugo mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo o sino man, no? Kapitbahay mo. Halimbawa, no? Nagbubulag-bulagan ka. Ayaw mong umalam. Ano ibig sabihin nun? Alam mong mabuting magkusang loob, mabuting magmalasakit, mabuting magmagandang loob, mabuting maawa, mabuting tumulong, mabuting magbigay, mabuting lumingap ng iyong kapwa, hindi mo ginagawa, no? Sa kadugo mo, sa kamag-anak mo, o sino mang kapwa mo, no? Halimbawa, paano kang gumagawa ng mabuti nun? Paano ka naging sa Diyos? Kaya yung hindi mo paggawa ng mabuti, nagkakasala ka. Kung nagkakasala ka, kanino ka? Di ba? Meron bang sa Diyos nagkakasala? Hindi. Pag nagkakasala ka, lagi ka nagkakasala, lumalabag ka sa kautusan, yan ay tanda ng pagiging anak mo. Pagiging anak mo sa dyablo.
Di ba? Kasi kung umiibig ka sa kapatid mo, paano ka magkakasala? Kaya yan po ang ibig kong sabihin sa inyo at ipaalaala. Kaya yung mga gumagawa ng kasalanan, no? Ayon sa Biblia, sa unang Juan kapitulo 3 at versikulo 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. O kita niyo na? Kaya yung mga nagkakasala, para sa inyong kaalaman, sa dyablo yun. Dyablo. Devil. No? Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ito ang dahilan para wasakin ko rin ang mga gawa ng dyablo dito sa sanglibutan. Diba? Kaya yung napupuot ka pa lang, tumitingin ka pa lang, may pagnanasa ka o taglay mo ang pagnanasa sa mga babae, nagkakasala ka na ng pangangalunya at ng pagiging mamamatay tao. Ganyan ang salita ng Diyos. Kaya yung mga hindi mo paggawa ng mabuti, kasalanan. No? Sana, no? May naunawaan po kayo. Ngayon, ano pa ang isang kasalanan? No? Eto, merong nangangailangan kapwa natin. Kaya kadugo mo yan, kapatid mo, magulang mo, o kamag-anak mo, pinsan mo, auntie mo, o second degree cousin mo, no? Kamag-anak mo o kaibigan mo, kakilala mo, dati mong kaeskwela, katrabaho mo, kapitbahay mo, lumalapit sa'yo, nangangailangan. Tapos yung kailangan niya, alam mo, kaya mo naman ibigay o ipahiram. Pero, imbis na pinahiram mo o tulungan mo, hindi mo ginawa sa makatuwid pinagkaitan mo ng mabuti. Ano ba ang sinasabi ng karunungan ng Diyos na nasa Bible? 3:27 ng Kawikaan. Huwag mong ikait o ipagkait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kaya ano ang unang kaso mo dito sa ating mga tao? May kaso-kaso tayo sa batas ng tao. Lalo naman na sa batas ng Diyos, meron din tayong kaso pag lumalabag tayo. Ano yung unang kaso mo? Ipinagkait mo yung mabuti, no? Sa kinauukulan. Sabi kasi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ikaw naman, pinagkaitan mo ng mabuti. Kaya paano mo sasabihin na iniibig mo ang iyong kapwa? Kung hindi mo iniibig, anong tawag doon? Napupuot ka. Napupuot. Kanino galing yon? Di ba, sabi nga, sa 3:15 ng unang Juan, ang sino mang napupuot ay mamamatay tao. Ngayon, pag isa kang mamamatay tao, kanino ka? Di ba sa 8:44 ng Juan? Basahin natin, mga kababayan. Kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao. Kaya yung dyablo po, ang ugali nun, mamamatay tao yun. Pumapatay ng kanyang kapwa. Imbis na buhayin niya, gusto niya patayin. Imbis na mabuhay na mapayapa, ayaw niyang mabuhay na mapayapa. Yun ang gawain ng mga dyablo. Di ba? Kaya yun din naman ang gusto kong wasakin. Baka sakali, makatulong ako sa inyo. Kaya pag kayo, imbis na tumulong kayo, gumawa kayo ng mabuti, dahil ang gumagawa ng mabuti sa Diyos, hindi, pinagkaitan mo, sigurado, anak ka ng dyablo. No? Diba? So, kaya ganun Kaya, eto, sa susunod, marami pa Actually, marami pa ho. Kung loloobin ng Panginoon, kasi meron din po akong trabaho. Dahil ang trabaho, kailangan din nating gawin yan. O kailangan natin magtrabaho.
Dahil para sa inyong kaalaman, ang trabaho, utos ng Bible. 4:28 ng Epeso. Ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa, bagkus magpagal. Oh. Yung magpagal, malalim na word na Tagalog, pag pinababaw mo, ibig sabihin magtrabaho, gumawa, o maghanap buhay. O tapos, eto pa ang hindi alam ng karamihan. Di utos magtrabaho, pangkalahatan, general. Ang isa pang utos, di bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabubuting bagay o ng mabuting bagay. O, yan ang isa sa mga hindi alam ng karamihan na kaya tayo nagtatrabaho, naghahanap buhay ay hindi para lamang sa ating mga sarili o para sa ating mga mahal sa buhay, kundi pati rin para din sa ating mga kapwa o kapwa mo kamag-anak, kapwa mo, sino mang kapwa mo na kakilala mo, kaibigan mo na gagawa ka rin ng mabuti. At isang mabuti nga, o tuloy ko lang, di igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya may maibigay o may maitulong sa mga nangangailangan. Yon ang purpose. Kaya naghahanap buhay tayo. Kaya pag dumating yung puntong maalwan na tayo, dapat naman maasahan tayo sa mga nangangailangan. Kay kapatid mo nangangailangan, lalo na kay kamag-anak mo, pinsan mo, auntie mo, tito mo, no? Pag nangangailangan, huwag tayong magkait, no? Tumulong tayo, magpahiram tayo, na kailanman ay huwag tayong mawawalan pag-asa dahil sinasabi naman sa Lucas 6:35, sabi, ni Kristo to, ito sinasabi ni Kristo, pag kayo makakristyano, dapat pag sinabi ni Kristo, gagawin natin, hindi natin questionin o tatanggihan. Pag tinanggihan natin, tatak yun ng hindi natin pagiging sa Diyos, kundi pagiging anak ng dyablo. Ito ang sabi ni Kristo. Sa 6:35 ng Lucas, datapot ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Take note, pati kaaway, hindi lamang kapwa mo, pati kaaway iibigin mo. Yun ang totoong Kristiyano. Hindi lang yung kapwa mo, kaibigan mo, iibigin mo. Paano yung mga hindi na umiibig sa'yo? Hindi mo na iibigin. Hindi mo na gagawin ng kabutihan. Mali yan, mali yan. Ang totoong turo at totoong Kristiyano, ito, turo ni Kristo. Makinig kayo mga kababayan. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. At mangagpahiram kayo na kailanman ay wag mawawalan ng pag-asa. Bakit? At malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Yung walang turing, yung hindi marunong magpasalamat, no? Yun. Yung kapag sa English, unthankful. Yan. Kaya sa 36, ito ang panghuli na gusto kong sabihin sa inyo sa oras na ito for the meantime, no? Magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. Lucas Kapitulo 6, versikulo 36. Ayan. Kaya hanggang dyan muna, magandang araw sa inyo. Sana may sinasabi akong mabuti at makabuluhan na kung saan pag ito'y ginagawa nyo, mabubuhay kayong payapa at kung kayo'y naawa at gumawa ng mabuti, kayo rin naman kakaawaan at gagawan din kayo ng kabutihan, no? Pagdating ng paghuhukom lalo na. Kaya umibig tayo sa gawa at katotohanan, mga kababayan. Unang 1:3-18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Magandang araw po sa inyo. God bless you all.